Tayo muling nagbabalik sa pag-usapan natin pare. Ako si Ginoong Rodriguez. At ang kasama natin ngayon, walang iba kundi ang kapatid ko sa Ilustrado at Uprising, Goryong Talasyo. Yeah, salamat sa oras pare na pinagbigyan mo ko na gawin to. Pare. Tangina. So, kamusta ka na? Ayos lang, ayos lang. Gigising ko lang, Brad. Pasensya ka na pare, ginising kita gantong oras para dito ah. Hindi, okay lang. Panggabi naman tayo. So, Anong oras ka pasok pa talaga rin. gumigising sa normal na araw? Siguro sa atin, 7:30. 7:30 na ang gabi. So, Puta, yun siya. bakit tulog ka pa ng hanggang anong oras? Dahil sa kagabi? Off off ngayon eh. Tapos Ah, tawag dito. Yun, medyo dami ko na inom kagabi eh. Kasi bago mag-event, umiinom na ako sa bahay. Kasama ko yung mga puta, utol ko. puta. May Ah, pre-game. puta. Actually, nakita ko nga sa story ng utol mo ata na parang nag-iihaw kayo eh, no? Oo, yun yun. Oh, May yun. driving lessons kami gabi. So, ay kahapon tapos yung afternoon nag-chill kami sa bahay. Driving Yun. lessons. Sakto yung place ko dito may spot siya para mag-ihaw na. Oo. Puta, sino nag-aaral? Ikaw? Ayun. Oh, pati utol kong isa. Solid. Pero yun nga, bago natin pag-usapan yung EP mo, syempre gusto kong makibalita. Kamusta yung anniv ng Flip Top kagabi? Teka, sa lahat ng nanonood ngayon, ang date ngayon ay February 9 sa akin, February 10 sa Pilipinas. Tama? February Yeah. 10 na ngayon dapat. Yeah, tama. Yeah. So, kinagabihan ay ang anniv ng Flip Top. So, wala. Syempre, nakikita ko lang mga stories, mga post. Di ba, puta? Inggit ako, Mm. syempre. So, kamusta kamusta ka gabi, pare? Late na ako dumating eh. Siguro mga 12:30 ako dumating doon. Di ko alam anong oras kami umuwi pero pagdating ko pare may showdown na eh. Si Nagsasayawan na. Arik. Oo, si Arik yung yung host, man. Tapos lahat yata niya. Naka-cypher eh. So, lahat pinapapasok niya yung mga MC. Kino-call out niya Para sa magsayaw. mic eh. Para walang ligtas eh. Para Buti magsayaw. siguro di ako nakita. Oo, parang gano'n si showdown eh. Trip po kayo, di ba nag-Harlem Shake doon. So, makita mo yung mga stories kila. Nakikita ko nga puro sayaw, parang tangina, no, no choice sila, no, obligado sumayaw. Oo, parang nang ina solid. Sabi ko, ang kulit na eh. Wala, mga ganun si showdown na nung pagdating ko. Solid, Ayun. pare. Uh, Sa anif ng flip top, pare, sa party ng flip top, makikita mo, doon pa lang kahit sa party, makikita mo na yung kung gaano kalaki yung growth ng buong liga, no? Parang tangina. oo. Ibang klase na yung mga party ngayon. Big time na. Uh, alam mo ka may lechon eh. Dumating ako, wala, na eh. Mga Ubus na. lahat. Hindi pa naman, nasa mga lamesa na siguro. Yun, yung mga ganun dating. Okay. Sobrang solid, pare. So anong mga kamusta? Anong mga kwento, pare? Kwentuhan mo ako tungkol sa kagabi dahil Wala, nakita ko lang mga nag-observe lang ako kasi may amat na rin ako pagdating ko. Pero syempre, iba doon, tawag ito. Lasing na yung iba eh. May yeah, nakita ko, may crew naka, naka, natutulog na sa sulok. Tapos may kumuha ako ng beer, may nakita akong isang tropang MC doon, nakahiga na sa soba, oh, ganung oras, nakita ko yung bago story na yan. mag-alauna. Nakita ko yung story na yan. Parang sinusubuan pa ni Arik ng tsibog habang tulog eh. Si O, Ari masaya amat ni Ari kagabi, nakita ko naman. Pag na-check mo rin yung footages eh. ah, Pati yung ah, pictures. ah, Iba yung amat. Si dapat Bar, okay naman. din. Nandun si Barry ah. Ah, Sino pa sa uprising na nandun? wala, halos lahat nandun eh. Yung tawag dito. Sila Jegs, sila Ryan, yung crew, sila Sed. Wala, Yeah. kagad, tequila kagad eh. Putang ina, ano. Pero minum ako kagabi para feeling ko kahit pa paano Eh, sumabay ako sa anib, na. Tangina. Kaya mo pare, pag darating ang dapat oras. nandun ka, Mark eh. Oo, oo, hindi, ito yon. Ito na-realize ko pare.
kapag nagbakasyon ako sa Pilipinas, tingin ko mas gugustuhin ko nandun ako ng anib Mm. kaysa nandun ako ng ahon. Mas masaya yun. Oo, mas makakausap ko ang mga tao sa anib kaysa sa ahon. Dahil sa ahon, pare, lahat ng tao sigurado Oo, tense, eh, di ba? pressured eh. Oo, Oo, pressured. yun. So naisip ko, magandang timing na kung magbabakasyon kami, dapat mga bandang panahon na yun. Bukod sa Mm. napaka-traffic din kapag ahon, at least kapag anif, medyo maluwag na kalsada at mas malamig ang panahon, pare. Mm. Pero Oo, okay naman, so, syempre kung nandun ka ng ahon, man. Tapos may battle ka. ay, Ibang usapan yun. pare, duda Ibang pa usapan ako yun. ngayon. Hindi ko pa nakikita sarili kong babattle ulit. Although, Mm. unti-unti ko na ibabalik yung, kumbaga, yung habits ko dati sa Pilipinas. Kumbaga, syempre, kagaya niya, nakapagsimula na ako gumawa ulit ng music. Tas ngayon, currently, pinag-iisipan ko na ulit bumalik sa tato. So, tingnan natin Yan, no? kung pati yung Yan, no? pagbabattle, ibabalik ko sa future. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita. Although, syempre, fan pa rin naman ako. Parang yung ano lang, yung sa personal ko. Hindi ko lang nakikita sarili kong babattle anytime soon. Pero tingnan natin. Mahirap magsalita ng Mm. tapos. Tangina, no? Oo, So, nahanap ng katawan mo eh. Nakita ko eh. Bigla ka naglabas eh. oo, pare. Hindi, ano rin yun. Parang, wala. Yun na yung way ko para makipagkwentuhan sa lahat ng mga Mm. tropang iniwan ko sa Pilipinas. Alam mo yun, syempre, tagal tayo hindi magkikita. Update ko sa inyo na kahit papaano. Para tayo minom, di ba? Parang Mm. ganun. Pero, so, ngayon din maganda na unti-unti kong ibabalik tong pag-usapan natin, pare, para din makakwentuhan ko yung mga tropa, di ba? Mm. Yan. So, Sakto, sakto. Mismo. ganun. Nakaka-miss, pare. Nakaka-miss, syempre malayo, tapos nakikita ko yung nangyayari sa inyo dyan. Ang saya. Yeah, masaya ako. Masaya ako para sa inyo, pare. Tangina. Yeah. Pero pa Ah. rin pag nandito ka, Mark eh. Kaya sakto lang rin eh. May mga outlet na ganito na ano, na nakakausap ka namin. Pati yun, Yeah. na-express mo yung sarili mo uli nung gumawa ka ng EP. Kaya Yeah. yun, at least may update pa rin eh. So it all makes sense ng ano eh. Yung mga kanta mo na chinek ko nung tawag dito, nung release mong EP. Para yun na yun eh. No? So, Oo, yun na nga yun. Ibang tao na yung narinig nyo, pero ako pa rin yun. Di ba? Ganon eh. oh, Ibang side ko yung narinig nyo. Fuck. solid. So, pag-usapan natin yung EP mo. Yun ang mas importante pag-usapan kaysa EP ko. Hmm. Tangina, limahid. Ah, Ano ba ibig sabihin na limahid, pare? ano siya eh, tawag dito. Kung chinek ko yung ano, yung setup nung yung mismo estilo ng nung mga kanta. Pati mismo style na paano ko siya ginawa. Pag sila pati pag-rap doon, may pag-grimy siya. So si Arik talaga yung nakaisip ng Anong nung title? pinaka-title ng album. So Oh, ano bang Tagalog ng grimy or something like that, ganun. Tapos yun, may mga pinili si Arik pero yun nga hanggang sa dumating na na ang point ako, dimahid na lang. O sige. Tapos yun swak. na. Swak eh, no? Swak Oo, naman. swak siya eh. Kaya, Oh. ayun, kaya limahid. Kaya inisip ko naman yung kung ano magiging impression, pero yun talaga yung pinaka-style eh. Ganun yung dating para sa akin. So, Kaya limahid. ang limahid is grime? Grimy? Oo, grimy siya. Oh, okay, okay. Yan. Solid. Marumi. Tas yung album cover, sino gumawa nun? Album cover, nag-edit si Jols, yun, shoutout Jolo. Tapos Solid. ah, tapos yung mismong main design, yung image, ako na gano'n nun. Dinrawing ko Sketch. lang sa notebook yun. Sketch yun, Matagal, sketch. matagal ko nang ano yun eh, ginagawa-gawa. Ewan ko, may mga naisip lang ako, tapos tawag dito. Tapos siguro yung magandang album cover or wala lang, tripan ko lang i-drawing. Kung sino si Oh, Gorion Talas kapag din-drawing, yun yung emblem niya, parang. okay, okay. Ah, teka, mahihiga mo ba yung phone mo? Na-realize ko, you set up, baka mas maganda nakahiga yung phone eh. Pwede ba Ah, yan? Try mo.
Microwave Co-effective. lang. Yeah, Yun. Thank you. yan. Mas Yan. okay. Oo, mas maganda Kwarto layout. ako eh. Mm. Yeah. Saan ka na ba nakatira ngayon? Ako ay nakatira na dito sa ano sa Cainta, Rizal. Yan. Oh, hindi ka na Makati boy, ah. Hindi na. Medyo umalis na tayo doon kasi ano eh, kailangan kong maging ano eh, responsableng airpods kaya dito ako nalipat. Astig. Good for you, man. Ito pa isang tanong ko sa EP. Pinaka-importanteng tanong. Single ba ngayon siguro yung talas? May partner ako ngayon. Yun, parang ganun. Ganun, ganun. Okay, okay, okay. Gaano katagal na kayo? Ah, basta. Medyo bago-bago lang. Medyo Okay, bago-bago lang. okay, okay. Yan. So sa mga babaeng nanonood nito, hindi pa pwede ah. Huwag muna kayo makulit. Di ba pwede? Ayusin na natin. Tama, tama 'yun, pare. Okay 'yan. So pare sa pagdating sa EP, kailan mo siya sinimulan isipin? Yun. Oo. Tawag dito. Actually, tawag dito, meron siyang anim na kanta, di ba? Yung unang kanta, yung Di Para Sa'yo, tawag Yeah. dito. Alam ko, in-inquire ko pa nga sa yung chorus nun eh. Tawag Oh, dito. Ano pa siya, Brad? Nung team building pa siya ng uprising. Siya yung unang, na-record ko siya dun. So, kasi normally, kapag may out of town tayo na ganun yung setup, nalala mo dun sa Tagaytay, di ba? yeah, yeah, yeah. So, tawag dito. Baka Hindi, ako nung nag-announce. pero tong di para sa inyo, nung naisip mo, sabi mo team building, wala na ako dyan nun. Oh, wala na, wala na. Okay. Tawag dito. Pero parang ganun yung setup kasi nung huling team building na recording talaga. Kasi mas hardcore na recording setup nung na naisip ni Arik nun eh. So may isang araw talaga na lahat kami nagre-record. Yun, before, doon ko siya nilapat. Pero Anong siguro taon yun? 2023, 2 years ago, 2023. parang ganun. O, gawa na talaga siya. Si Arik rin yung umupo nun eh. Yun. Okay. Oh, Nagkataon na ano na may nasulat ako nun. Pero yung mismong konsepto ng kanta, mga 20. Actually, ewan ko, kailan mo binigay sa akin ni Mox yung beat na yun. Tagal na. Pero may oh, sulat na talaga yun. So, wala. Inuunti-unti ko lang kasi may mga battles, may ginagawa rin sa buhay. Pero yun yung history ng first song nun. so Meron siya matagal talaga yung ginawa. pinakauna mo sinulat para sa ano na Uh, yon. Yeah. Wala talaga siya sa ano sa plano kong ilatag doon sa album mismo. Pero ininsist ni Arik na ano nasama raw. Pasok naman daw kasi yung mismong tema ng kanta or mismong ano yung datingan ng kanta doon sa album. So sabi ko, sige. Una nga lang, intro lang nga bala ko doon para di masayang. Mhm. Hindi ko na rin inaasahan na ma-release yung kanta, to be honest, nung una na record kasi tawag dito, busy nga. Tapos yun, wala, hindi ko expected na ganun yung mangyayari. Tapos nung in-announce na ni Arik sa akin na kailangan mag-release, meron akong dalawang kanta na na-prep na Mhm. bago pa niya sabihin sa akin na kailangan within January matapos yung album. Yun, sakto naman. Yung naghabol ako ng ano, na ilang kanta yun, Brad? Tatlong kanta ata yun sa ano, sa after mag-ahon. Kailangan ko matapos. May mga concept na siya, may mga chorus naman na siya. Pero yun, yung sulat. Kaya tuloy-tuloy yun. Mula matapos yung ahon, nagsusulat ako hanggang sa ma-release yung kanta para lang mahabol yung Kailan yung ahon? yung January release. December yung ahon eh. So Oo nga, nagsusulat na ako. Oo, November. Actually, kasi may pakusga na ipa bago yung ahon eh. So, ang tagal ko nagsusulat. Tuloy-tuloy siya hanggang matapos yung taon, January. Yun. putang Pero okay din ina. yung pressure na binigay sa akin. Yun lang. Kaya medyo nasunog lang ako ngayon. Kaya pahinga muna ako sa battles. Manonood ng hip-hop or pakikinig ng kung ano-ano. Focus muna ako sa normal na buhay ko. Yeah, yeah, Pero yeah. solid experience. Oh. Naranasan ko ulit magsulat-sulat after nung isa buhay 2021 eh. Na ganong klase yung pressure na Ganun ka-intense, no? kailangan kong ayusin. Oo. Oo. Ganun yung ano, yung imagination, kailangan talaga ma-open up yung kung ano man para mabuga ko yung dapat kong ibuga or mapiga ko yung dapat kong mapiga. Kaya solid Y- yung experience. Kaya, yan din ang hindi alam ng mga casual fans ng flip top. Yung hindi nila alam pare yung disiplina ng pagsusulat natin pare yung proseso. Putang ina. Hindi biro eh, 'di ba? oo, Iba iba yung ano. yung ginawa ng flip top sa atin bilang manunulat.
Oh, Ang ina, no? artistry Oo. itself, ibang usapan yun eh. Kasi Mhm. tawag dito, yun, alam mo, sa'yo ko rin narinig yun naman yun, yung ano, yung back-to-back, setup mo nun, grabe yun. Naranasan ko rin siya pagkatapos nun eh. Mhm. Oo, no? Everyday ka mag-iisip ng punchline, man. Yeah, yeah. Grabe yun. Hindi, Iba yung ibang kumbaga yung kung paano usapan yun. tayo kino-consume ng battle rap itself, talagang puta Oo. buong araw ka nag-iisip, nasa trabaho ka, nag-iisip ka niyan, nasa banyo ka, nag-iisip ka niyan, nasa biyahe ka, Oo. nag-iisip ka niyan, putang ina, no? Iba yung iba yung dulot nun. Kaya, Oo, anyway, maapektuhan talaga yung pagkatao mo eh. Hindi lang araw-araw na buhay mo eh. Medyo yung pagkatao. Totoo medyo yun. may makukuha kang something na makapagbabago ng mindset mo lahat-lahat eh. Tapos yun, minsan mapapaaway ka rin sa mga personal na part ng ano mo, sa Kasi mga yung utak mo buhay-buhay mo nandoon. kasi wala ka sa focus eh. Oo. Wala ka sa focus eh. May parte ng pagkatao mo siguro hindi siya 100% all the time nasa iyo or ikaw yung mismo kaharap niya kunyari may kausap kang ibang tao. So may 25% na activated doon na na nag-iisip pa rin eh. Parang Oo, ganoon eh. May totoo yan. nagiging subconscious siya, nagiging second Oo. nature siya. Ay, puta may naisip akong tema saglit. Pag muna tayo mag-usap, may Oo, totoo yun, pare. Alam mo, pare, nung naalala ko nung panahon na bumabattle ako, kapag nagtatato ako, nag-iisip ako ng mga linya. hmm, So, kapag may naisip ako linya, tapos nagtatato ako, paano yun? Di ba? Parang, fuck, hindi ko maiilista. Ang ina. So, ganun nga siya talaga. Parang 24/7. Hanggat sa hmm, conscious ka, nasa isip mo rin talaga siya, no? So, hindi mo, sabi mo, may dalawa kang nakahandang kanta nung sinabi sa'yo ni Arik na kailangan mo i-release sa January. So, maliban sa di hmm. para sa inyo, ano yung isa pa? Yung Omsim, yan, trip ko yun. Ah, Tapos okay. yung ketchup. Yung ketchup talaga, tawag dito, pagkatapos hindi para sa'yo, so, may binigay sa akin beat si Moki ng na 2023. Teka, Hindi ko pa siya, mm, dalawang beses mo na sinabi na si Moki yung gumawa ng beat. So, lahat ba ng tracks mo si Moki to? lahat-lahat. Ah, Lahat solid, ng tracks si solid, Mox solid, yun. solid. Yeah. Yung una, yung parang hindi para sa'yo, parang, ewan ko, nag-eksperimento lang ata siya. Humingi ako ng grind beat, binigyan niya ako. Tapos, bago mag-team building, nabigyan niya uli ako ng beat kasi team building was August, around June, July, nagbigay uli siya sa akin. Yun, isang set yun na grimy yung setup, sabi ko. Sige, sulatan ko. Nakagawa ng ibang chorus pero di ko rin natuloy eh. Pero yun, doon na nagsimula. Mhm. Yung ketchup muna yun yung pinaka-trip ko kasi basta personal yun eh, personal shit yun eh. Storya. Parang, Storya talaga oo. siya. Nasubukan ko yung storytelling skills ko doon, pati yung mismong yung iba't ibang flow pagdating sa grind. Yeah. Yun, kaya every four lines, ibang Binabago setup mo. Oo. o binabago tapos yun. Tapos lang, wala naman siya wala siyang chorus pero may mga siya, parang gano'n, mga pre-chorus shit, pati bridge na gano'n yung setup niya. Ah, so, Yun. so, Yung so, ketchup talaga yung nauna pagkatapos hindi para sa'yo. so yung, okay. Nauna talaga ketchup, ah. Ketchup. Kasi So, yun, may nangyari tapos yun, sulatan ko nga to. eto rin sasabihin ko. Kanina sinasabi ko para sa mga single na babaeng nanonood nito, hindi pa pwede. Ngayon sasabihin ko, kahit hindi single, pwede pala. Hindi. Wala, single ako noon nung nangyari yun. Single ako. Wala naman ako Hindi, sabit noon. Basta yun. sila ang sinasabi ko. Yung mga babaeng hindi single, pwede pa rin, hindi problema. Hindi, pero loko lang. Loyal si Spade, man. Loyal si Goryo. Ayun. Okay, Yun siya, actually, tapos, hmm, ano? Ano sasabihin mo? yun na, yun na. Yun na yung ketchup. Basta yun. Personal siya, personal siya. Actually, lahat naman yata dun sa kanta. Pero, Yeah, yeah, yeah. Oo naman, uh, oo naman. Tsaka, napansin ko rin sa EP mo nga na mas storytelling ang ginawa mo na astig kasi ako mismo medyo frustrated ako dahil hindi ko magawang magkwento eh. Hindi ko alam mo yun, parang isa yun sa checklist ko na sana sa future makagawa ako ng kunwari EP o singles na storytelling pare. Hindi ko pa siya talaga na-explore. So astig na mm, ginawa mo siya. So, yun, after ng ketchup tsaka di para sa'yo, anong sinunod mo na?
Yun OMSIM na. OMSIM talaga. Okay, Tawag okay. dito. Yun talaga bala ko na gumawa ng ano, nung pagpasok ng 2024 or second, ano, mga ano na, mga after August ng 2024. Lumipat kasi ako ng bahay. Kaya tawag dito, dapat around early part last year ko siya sinet up eh. So may mga plano na ako. Kaso hindi ko pa matuloy kasi nga, yun, nagkaroon ng something personally Buhay-buhay, buhay-buhay. na kailangan kong panindigan na yung ano, yung pagiging airpods ko kasi kukunin ko na yung anak ko, Ah, solid. yung bunso ko. So kailangan na namin ano, yun. Kailangan ko ng dapat kasi this year pa yun eh. After na gumraduate ng elementary tapos sa akin na siya. Nagkaroon ng something. So wala na magbabantay, kailangan na namin kunin yung mga bata. So ang kinuha ko yung bunso, usapan namin. Lumipat ako dito sa Cainta. Yun. Hindi ako napagsulat, inisikaso ko yung dapat kong asikasuhin. Tapos yun, after na mag-settle, yun na siya. Problema naman nun, tawag dito, may ano yun nga, nagkaroon ng battles. Pero okay pa rin. Di ko lang siya nasikaso until malaman ko. Pero yun, OMSIM talaga, simula early part last year, ginagawa ko na siya. Tapos nag-iisip ako ng catchy hook. Yung mga simpleng-simple lang. Inasar Yeah, nga ako yeah. nung anak ko na ano parang may kanta ko, OMSIM yung title, tapos yun, niloloko na niya ako. Parang Astig, yun no? talaga siya. Gusto ko ng hype na kanta na medyo catchy yung hook. Mm, mm. Yun, baka pwede ka ako sa ginagawa ko. Tinry ko siya. Yun Ah, yung OMSIM. yeah. Yun siya. So sa paglipat, so ang work mo pare, Makati pa rin ba? Hindi. Hindi na ako sa BGC. Nasa ano na ako. Nasa QC na yung work ko ngayon. So, Okay. Hindi ka medyo layuan. malayo yung biyahe ko. Mas malayo yung biyahe ko ngayon. Dati kasi, pagising ko, tapat lang halos nung lugar ko yung Okay. office eh. Ngayon, hindi na. Medyo, nagko-commute na ako. Gaano kahaba biyahe mo? Isang oras. Isang oras Puta, yung matagal settle. din, ha? Oo. Pero para sa akin, normal lang. Hindi rin naman ganun ka-stressful. Ah, talaga. Yun siya. Oo. May public transpo, nagtitrend ako. Pero yun, nag-grab. Ang motor na lang ako pagbaba, parang ganun. Parang dalawang modes of transportation ginagawa ko on a daily basis. Pero since okay naman yung schedule ko, tawag dito, sa gabi, hindi ganun ka-stressful. Tapos uwi ako ng umadaling araw, or mga 6 a.m. Hindi rin ganun ka-stressful. Kaya para sa akin, kaya ko pa naman. Nasanay Mhm. lang ako, siguro 8 years ako naglalakad eh, na katapat lang yung opisina. So yung mga Yeah. unang buwan, nung nalipat ako kay Inta, tapos day shift ako, shit pare, panis yung Ah, sukat, Brad. panis sa traffic, gano'n? panis, panis yung traffic na sukat dito. Meron na kainta, ayusin nyo. Alam mo pare, Ayan eh. ako rin. So, kasi syempre sanay ako na ang day job ko, ang lapit lang sa bahay, nung nasa Pilipinas ako. Mm, Pagdating dito, kumbaga syempre normal naman sa Pilipinas ang isang oras sa biyahe, kung tutuusin eh, di ba? mm, Pero pagdating ko dito, nagkaroon ako ng work eventually na bumabiyahe ako ng mahigit isang oras. So, isang oras pagpalagay na. Puta, hindi na ako sanay. Hindi ko kaya. Hindi ako tumagal. talaga. O lumipat ka agad ako dahil para sa akin parang fuck. Wala, siguro iba na yung nakasanayan ko. So ngayon, Mm, yung day job ko ngayon pare, 30 minutes ang biyahe. mm. Nagyahanap pa rin ako ng gusto ko talaga mga 5 minutes lang, 10 minutes lang. Mm. Ayoko na lumayo Iba kasi, pare. iba yung malapit lang talaga yung trabaho. Oo. Ibang ano yun. Yeah. Pati sa utak, Oo. iba yung alam mo na nandyan lang Mm. yung home. Alam mo yun, malapit yung home. Kahit anong mangyari, nandyan lang yan. Hindi yung total, lalayo ka sa pamilya mo, yung gano'n. Hindi na ako sanay ng gano'n, pare. Kasi sa akin, in a way, may benefit pa rin yung may biyahe ka eh. May idle ka bago ka pumasok. Kasi kunya, for example, yung pagkagising ko alis, tapos yung may isang oras, di ba? Fresh Pampakondisyon pa ng yung utak utak. ko. May Ah, naiisip ako eh. Oo, may yeah, mga naiisip yeah. ako. Oo, naintindihan ko Yun rin yung yan. advantage nun. Oo. Versus sa kunyari, gigising ako yun, malapit na opisina. Siguro 15 minutes nasa opisina na ako. Wala na ako trabaho mode na agad ako eh. Versus dun sa naka naka idle ka ng isang oras. May buwelo, no? Iba rin nagagawa ng Oo, buwelo, eh. Oo, totoo yun. oo, iba yung dating. May ganun na kaya yun, ginagamit ko talaga yung oras na yun para makapag-isip ng kung ano-ano. Yeah.
O, yun. Pagkatapos ng OMSIM, anong sumunod? Ano na ba? Yung baso. Yan, Yeah. yan. Trip na trip ko yan. Pare, ako, personally, ang paborito ko sa EP mo, yung baso. Trip na Talaga. trip ko yan. Oo, pare. Astig yun. Astig. Oh, so, paano mo na-conceptualize naman yun? Yan, matagal ko nang balak yan. Kasi nangyari talaga sa akin yung ano na yan eh. Yung pangyayari na yan. Talaga? Biglang maraming pulis, Oo. gano'n? Meron, may mga ganong ano. May Fuck. mga ganong tagpo. Kaya tawag dito, ang dali ko siyang nasulat kasi personal na ano ko yun eh, na experience ko siya. Yun nga, Hmm. tawag dito. Ang dali yan. So, matagal ko na siyang balak gawin. Tapos, hindi ko lang alam kung anong beat yung gagamitin ko sa mga sinansa ni Mox. Yun, shoutout Mox. Yeah. Tawag dito. Pero nung napili ko na yung beat, yun na, tuloy-tuloy na. Bigla na lang wala, automatic. Siguro mga 3 araw ko lang siya ginawa, 4 na araw. Yung Este, hook, pumasok na rin siya agad eh. Tawag dito. Hindi ko lang alam paano yung structure. Kasi yung medyo abstract yung datingan yung beat. concept eh. Pati yung sa Oh, beats nga, ganun oh, din. So, di ko alam saan siya papasok. Pero so far, naging normal na kanta naman siya. Kaya, yeah. Ako, paborito ko yun. ayun. Tsaka, para sa lahat na nanonood na aspiring songwriters o aspiring lyricists, kailangan nyo talaga ng maraming kalokohan sa buhay para makasulat kayo. Hindi mangyayari. Hindi kayo makakasulat ng mga kung ano-anong interesting kung napaka-basic ng ginagawa. Totoo. Pag normal na tao, baka di ka magawa ng kanta, man. Pero pag marami kang shit, Ah, experiences, yun ang oh, outlet yeah. talaga siya. Doon ka talaga Kaya, na nakakahugot ng iba't ibang concepts, pare. Yeah. yun. Doon Tapos nagiging yung personal. additionally lang doon sa baso, tawag dito, di ba kwento siya? Pero Mm. may dalawang persona kasi siya, di ba? So parang gano'n. Mhm, mhm. Tawag dito. Naisip ko Oo, lang rin yun astig nga yun. before. Oo, na Oo. paano ba? Meron akong kasi parang naisip ko na, ano kaya ako pag mahilig ako uminom, Mark, di ba alam mo naman yun? Oo, ano man. Oo. Ano kaya ako kanya? May mga pagkakataon na na tawag dito, na blackout talaga. O baka mamaya may sumapi sa akin ibang tao or something like that. Ibang entity. Doon Try nating nagsimula. ilagay Doon sa nagsimula yung ganito. konsepto. Oo, parang ganon. Oo, maliban sa nangyari sa akin, gagawa ko talaga siya ng kanta. Nasingit ko yung ganong konsepto na, May sape, okay, no? May sape. pag nag-blackout ako, sinasabi nila may ginagawa akong iba, tas di ko na naaalala kinabukasan. Sinasabi nila. Parang ganon. Oo, parang ganon. Siyempre, Yeah. lahat naman ng lasing, di ba nangyari naman sa atin yun? Hindi ko Oo, na maalala pare. nangyari Alam mo, gabi. Ano Chong, nangyari? yung blackout na pakiramdam pero gising ka, hindi ko Hmm, inakalang totoo yun eh. di ba? Hanggat sa Yun. maranasan mo na parang, fuck, tangina, delikado pala talaga yun. So yun siya. Yun, nasingit ko siya doon. Sabi ko, tangina, okay to. So nire-record ko, feeling ko nagulat rin si Arik eh. Sino Astig. Pero alam mo yun, kahit na, syempre ako, sobrang na-appreciate ko yung concept at yung kanta na yun. Hindi ko pinapayuhan ng mga bata na magwasak kagaya ng gano'n. Responsible drinking pa rin. Kasi syempre, hindi mo alam ang mga kasamang disgrasya at aksidente ng Oo. nasobrahan sa alak. So, kailangan ko lang sabihin Kaya, yan. Kailangan ko lang sabihin, pare. agree ako doon. Agree ako doon, mga viewers. Oo. Hindi, tsaka, Kailangan nyo talagang kontrolin, no? oo, kailangan ko, iba yung, ano iba yung alak, pare. Yung epekto ng alak sa utak tsaka sa katawan ng tao, pare. Hindi siya, Mm. May, 'di ba? May mga nagiging violente, may uh, may lumalabas yung evil side ng tao. Iba oo, yun. oo. Iba Ano yung yun? pag nasobrahan ka talaga, may mga ganong factor. Mas okay pa ibang ibang substance eh. Pero pag Yeah, yung alak kasi parang may sa demonyo talaga siya. totoo. Kaya Markan ayun, demonyo talaga siya, pare. uh, Oo. kinonsider ko na rin nga magpaka-sober eh. Sanabi ko kay Enigma yun eh. Bumabiyahe kami one time papunta ng Motus. Ako si Flash, siya si Eric. Sabi ko, Rick, baka di na ako minom. Sabi niya sa akin, wag naman. So, sige, hindi na.
Saka ko Ah, naisipan. pero ako pare, bihira na ako uminom. Ah, Bihira na iba ako na uminom ng eh. Iba kopi. na dyan, Mark eh. Mukhang nandiyan ka na sa ano eh. Sa paradise eh. Hindi, actually ngayon, kahit ngayon, bihira ako sumindi. Mm, Kasi ang lamig, mm, abala lumabas, sisindi ka. Pag lumabas ka, kailangan mo bihis ng ilang patong, alam mo yun, fuck. ah, So ginagawa ko, nagluluto ako. Niluluto ko, kinakain ko. Kumbaga, nagluluto mm, ako kapag weekend ng maraming edibles para sa buong mm, week. Yun na yung kinukonsumo ko. Hindi ko na kailangan lumabas, hindi ako maaabala. Parang yun na yun, na inaamatan ako ng sakto na na convenient, kumbaga. Yeah. ano So, yun? Ano yun? Mga binibake mo, gano'n? binibake ko. So, yung Solid. si si Kiona, mahilig siya mag-bake ng cookies. So sinasabi ko sa kanya, maghanda siya ng extra para meron akong pang-akin. Mm, So pagkatapos niya gawin yung para sa kanila, yung natitira, gagawin ko para sa akin. So meron na akong yeah. pang-araw-araw na dessert. So yun, steady ako. Steady ako sa ganun. Pero nami-miss ko na sumindi, pare. Kasi wala, iba rin yung sarap ng sumisindi ka, pare. Yeah. Mm. Yun. Tapos sinabi mo rin kanina, 2 beses mo na sinabi na si Arik nag-engineer. So si Arik nag-engineer ng buong EP mo. Oo, yun. Yun siya. Siya Ah, talaga umupo. So, may mga araw na, ano, na sinet namin. Siguro mga Mondays. Actually, Sunday, meron kaming session eh. puta solid. Talagang pinagdaan talaga niya rin ng oras. Kaya, ano, Oo. shoutout, Rick. Grabe Respect. yun. Respect. Oo, Respect. sobrang respeto. Tsaka Mm. sobrang ano, nakita talaga yung effort, yung adjustment. Yun nga, buti swak yung mga ganun. Stig. Yung pag-a-adjust ko rin ng schedule ko dun sa mismong project. Kaya, yun, umabot talaga siya. Hindi siya imposible. Tapos sinabi niya rin nung ano, nung una balak nga niya ako yung pangatlo eh. Hindi ko alam kung pang ilan ako. No, Pero yun, sinabi hindi niya, aabot. ikaw na yung huli, sige, para pumasok siguro sa schedule o doon sa Mm. pinaka-plano. Mm. Yun. Kaya, laking pasasalamat kay Enigma. Grabe. Yeah. Yeah. Solid, solid. Shout out kay Arik. Tangay na, hindi alam ng iba rin yung dedication tsaka yung kumbaga kung papaano siya. Siyempre may personal tayong lahat na buhay, 'di ba? Pero Oo, oo. yung kung paano siya nagsasakripisyo para dito sa dedikasyon niya sa music, sa hip hop in general, sa battle rap, sa uprising, alam mo 'yun. Sobrang solid. Kumbaga, Oo, selfless din talaga siya. mismo. Oo. Ah, Ayun, nakita mo talaga yung vision eh. So, tawag ito, maniniwala ka rin talaga kasi nakita mo na ano eh. Talagang pinag-aalaanan niya talaga ng ano, ng effort. yeah. Kaya, yung Yeah, tsaka ibang makikita mo klase rin yun. naman yung ano eh, makikita mo yung resulta lagi kapag pinlano Oo, niya, 'di ba? oo, oo. Ah, yeah, Ibang solid. ano rin. Ibang level din ng ano yun, na dedication nun. Oo, pare, hindi Tawag biro yun. 'yun. Tangina, Lalo may yung pressure. mhm. Grabe, yun yung good pressure. Talagang productive siya. Kaya Ah, gusto ko sa mga ganun mo. Talagang kailangan natin pagdaanan para magawa natin dapat natin gawin. Tapos may guidance rin niya. Yun, nyo, yeah. may mga guidance nyo. Kaya solid yun. Thank you. Solid.